O ito ang matindi mga kababayan, Senadora Amy Marcos, sinagot na yung sinabi ni Vice President Sara Duterte na dapat magpalit na ng apelyido itong si Senadora Amy Marcos mga kababayan. Pero bakit tayo magpatuloy babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, napakatindi ng mga ibinubunyag ngayon ni Senadora Amy Marcos. Ang tindi nito mga kababayan Ayon kay Senadora Amy Marcos sa kanyang political ads ay yung nagpapatakbo ng ating bansa ay hindi si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kung hindi, itong kanyang asawa at itong kanyang pinsang buo mga kababayan na si Speaker Martin Romualdez. Napakatindi nito mga kababayan. Ibig sabihin, anong ibig sabihin nito mga kababayan? Walang kwenta yung ating presidente. Inotel mga kababayan. Meron tayong presidenteng inotel. Hindi natin inotel Yung kapatid niya naman ang nagsabi mga kababayan. Bakit magagalit yung nasa kampo ni Pangulong Bongbong Marcos? Doon kayo magalit sa kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos na itong si Senadora Amy Marcos. Inotel mga kababayan kasi nga ayon kay Senadora Amy Marcos, hindi daw Marcos ang administrasyong ito. Kung hindi, Aranita at Romualdez ang nagpapatakbo ng ating bansa. Napakatindi nito mga kababayan. Bakit naman kaya hinayaan ni Pangulong Marcos Jr. na mangyari yan? Ano kaya yung dahilan? Mayroong dahilan yan mga kababayan. Meron, ano bang ibig sabihin? Ano bang dapat sabihin natin? Merong dahilan na ayaw nitong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na sabihin ng dalawa na ito. Baka may itinatago talaga ito na sikreto mga kababayan. Yung nakikita natin sikreto dyan yung matagal nang hinihiling ng ating mga kababayan, yung drug test, yung hair follicle test mga kababayan, na hanggang ngayon ay hindi pa rin magawa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Bakit hindi magawa niya yan? Kasi nga siguro mga kababayan, meron talagang itinatago at baka alam ng dalawang itong siyempre yung asawa mga kababayan, madalas talaga nakakaalam yan. Kasi madalas yan ang kasama mo at yan lagi ang kausap mo. Itong si Martin Romualdez naman mga kababayan, baka ka-jamming kasi nga magpinsang buo ito, magkadikit, halos magkadugtong yung bituka ng dalawang ito mga kababayan. Kaya matindi. Ayaw ni Pangulong Bongbong Marcos na maibunyag yan. Kaya todo tanggi siya sa request na marami nagre-request. Hindi lang tayo. Napakadami. Kung hindi man lahat ng mga Pilipino yung gustong mangyari yan, pero karamihan mga kababayan. Kaya yan yung isa sa mga nakikita kong dahilan kung bakit ang nagpapatakbo ng ating bansa ngayon sa mga ibinubunyag nga nitong kaniyang ating mga kababayan na si Senadora Amy Marcos na nagpapatakbo ng ating bansa ay Romualdez at Aranita. Napakatindi ng sagot ni Senadora Amy Marcos kay Vice President Sara Duterte na Amy, dapat magpalit ka na ng apelyido. O yun ang mga kababayan, ito na. Huwag na natin itong patagalin. At sabay-sabay na natin itong panoorin. Sige. Anong sagot ni Amy Marcos? Kasi medyo hindi siya nakasagot dun sa sabi ni BP, "Hintay, magpalit ka na ng apelyido." O ngumiti lang siya. Oo. Eto, naghanda siya ng sagot. At ito'y kanyang ginawa ilang araw. Kailan ba ito? Ngayong araw lang na ito. Ngayon mismo niya. Ngayong Friday. Ngayon lang po ito inilabas. At ginawa pa niya parang ads ata. Polad. Political ads ba yan? Pero social media lang ata. Social media. Oo. So ito po sa COMELEC, hindi po ito poll ads. Ito ay ilalabas natin for the sake of discussion. Yan. Ito po ay walang bayan. Hindi po ito political ads. Gusto lang natin pag-usapan. Pag-usapan natin kasi may mensahe. Pakinggan natin. Malaman. Anong sagot niya dun sa sabi ni BP Inday noon na magpalit ka na ng apelyido? Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta.
Payo ni VP, magpalit na raw ako ng apelyido. Sagot ko, Inday, hindi ko kailangan magpalit ng apelyido. Marcos ako. I'm me. Ako ay ako. Ako ay si Amy Marcos. At kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin, at umapi sa iyong pamilya. Hindi mo kakainin ang isinuka mo para lamang sa politika. Hindi ganyan ang legasiya ng aking ama. Imported na ang bigas, imported pa ang hustisya, kaya malinaw. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Kaya tandaan, ako ay ako. I'm me. Ay may isip, ay may salita, ay may gawa. Number 39 sa balota, ay may Marcos. Pati yun pala na, ano? Ay, pero ang tindi niyan, ha? Ay, mabigat na mensahe ito. Matindi, Jen. mabigat yan. Kung ako, halimbawa, si Pangulong Bongbong Marcos, Oho. narinig ko yan sa mas nakakatanda kong kapatid, Oho. kahit pa paano, hindi naman kahit pa paano, siguro matindi ang pagdaramdam ko dito. Kasi parang gusto niya sabihin, hindi ko na control ang Pilipinas. Ako ang presidente, pero Parang iba hindi- ang nagpapatakbo. Hindi tama, ganun ang dating nun, no? Romualdez at Araneta? Sino ba yung Romualdez? Sino yung Araneta? Totoo talaga yung mga kababayan, ano? Kahit naman siguro kung sino. Kung kapatid mo, yung magsasabi na ikaw ay walang ginawa, kasi nga, Araneta at saka Romualdez na yung nagpapatakbo ng ating bansa. Ibig sabihin, mga kababayan, isang napakalaking inutil yung ating presidente. Ang nagbunyag niyan ay itong si Senador Amy Marcos na kapatid. Sisirain niya ba yung pangalan ng Marcos kung walang katotohanan yan, mga kababayan? Kaya, mga kababayan, kung halimbawa talagang ano bang tawag nito? Kung bakit nakapagsalita ng ganyan itong kaniyang ate na si Senador Amy Marcos, ate nga nitong si Pangulong Bongbong Marcos, dahil nga may basihan siya. Mayroon siyang pinaghuhugutan ng dahilan, mga kababayan. Inutil nga yung ating presidente. Kaya nasabi ng kaniyang kapatid na si Senador Amy Marcos. Kaya nasabi ng kaniyang kapatid na si Senador Amy Marcos, mga kababayan. Patuloy natin ito. Ito dyan, na tinutukoy ni Amy. Naku, pero yung mag-aanak na, insan niya yun, eh. Insan. Ay, yung Araneta. Ay, yung kanyang butihing, may bahay. Ganun Asawa? ba? Oo. Ibig sabihin, Asawa? walang... Di ba, Ako. dapat Marcos, kasi presidente, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., di ba? Oo. Naku po, mabigat po ito. Medyo ako, bilang isang mamamayang Pilipino, Nelson, bagamat hindi ako ang Pangulong Bongbong, Oo. kung gusto ko ilagay ang aking mga paa sa kanyang sapatos, medyo mabigat ang pahayag ng kanyang super ate. Oo nga. Di ba? At ang isa pang kapansin-pansin dito, Jen, yung binanggit niya na kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin, at umapi sa iyong pamilya. Oh. At tinutukoy niya dito yung panahon na ang Pangulo ay yung tatay nila. Tama. Di ba? Marcos. Na naglabas ng kung ano-anong mga aligasyon hanggang sa Yung isa. mapatalsik sila sa pwesto Totoo. sa Malacanang. Oo. Sino-sino ba yung mga yan? Yan ho yung tinutukoy niya na Andyan sa nakapaligid Malacanang. ngayon at kausap Oh. at kakampi ng Pangulong Bongbong Marcos. Mukhang, Diba? mukhang iba na ngayon. Mukhang bumanat. Dati, medyo nananansya pa si super ate, Yun nga ang puna sa kanya dyan. Oo. Eh, Dati parang dating sa'yo, parang namamangka ka sa dalawang ilog, Oo nga. Parehas mong tinataya ang parang ayaw mawala ang magkabilang panig, Ngayon, lumutang na talaga siya kung anong kanyang posisyon. Ay na alam mo yung kababayan, lumutang na o lumabas na kung ano yung totoong pagkatao ni Senador Amy Marcos. Dahil nga sa sagot, na sinabi nitong si Senador Amy Marcos tungkol sa pagsabi o biro lang naman siguro yung mga kababayan nung sinabi ni Vice President Sara Duterte na dapat magpalit ka na ng apelyido. Biro lang yun, mga kababayan, pero itong sagot
ni Senadora Amy Marcos ay napakaseryoso nito mga kababayan, napakabigat nito. Parang nga pinalalabas ni Senadora Amy Marcos, ulitin ko lang, na tawag nito mga kababayan, inotel. Inotel itong si Pangulong Bongbong Marcos dahil dinidiktahan lang siya. Dahil dinidiktahan lang siya ni Romualdez at nitong kanyang may bahay na si First Lady Lisa Araneta Marcos. O isa pang matindi, totoo nga yung sinabi ni Jean at saka Nelson na matindi ito dahil nga ayon kay Senadora Amy Marcos, hindi dapat makipagsanib puwersa o makipag-alyansa itong si Pangulong Bongbong Marcos sa mga gumawa ng paraan para mapatalsik yung si Pangulong Marcos Sr. mga kababayan. O, sino ba yung nandyan sa Malacanang? Isa na dyan si Manong Johnny. Manong Johnny Enrile mga kababayan. Isa sa mga dahilan, isa sa mga tao na nangunguna sa EDSA mga kababayan. Di ba? Okay, hanggang dito lang muna at bago tayo magtatapos. Inotel pala, inotel mga kababayan. Inotel ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Shout out tayo. Mag-shout out tayo kay Joy Ortiga, shout out kay Rito Tol, shout out kay Guillermo Sifres, shout out kay Limuel Di Castro, shout out kay Paterio Sigi, shout out kay Noel Di Guzman, kay Ronaldo Madiraso, shout out na rin kay Rotsi Di Castro, kay Esther Chanchis, kay Adeline Neri, Romy Robles, kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Morlin Di Luna, kay Ma'am Ediza Borby, kay Ma'am Berje Religious ng Pulilan, Bulacan, kay Sammy Trabajada Cooper, Emilda Pascua Idol, maraming salamat kay Conrado Minjula at kay Emmanuel Elerio Jr. Yun na nga, dito lang muna at once again, this is Rundi TV mo, ingat ang lahat, God save the Philippines.